Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalam ala Rasulillahil Karim wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Una sa lahat, pasalamatan natin at purihin ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng kanyang biyaya na ipinagkaloob sa atin. Mga kapatid sa Islam, ito ay kadugtong sa last Friday na ating binanggit na nasiha, ang anim na uri ng ibadah, at ito ay napakalaking gantimpala kay Allah. Nabanggit na natin ang tatlo. Ang una, Sunnatul Fajar. Ang pangalawa, ang pagbabasa ng Ayatul Kursi. Ang pangatlo, yung pagdua sa kalagitnaan ng gabi. Ito yung kadugtong niya. Yung pang-apat, sinabi ng mga ulama natin, ay yung Qira'atu Suratul Ikhlas. Ito ay napakasimple lamang, napakaikling ayat o sura, pero ito ay malaking gantimpala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pag nabasa natin ito, ang Suratul Ikhlas, 10 marat fil yawm, 10 beses sa isang araw. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, hatta yakhtimaha 10 marat, banallahu lahu qasran fil jannah o baitan fil jannah. Sinabi ng mahal na sugo sallallahu alaihi wasallam, kung sino man ang nakabasa ng Suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, ng 10 beses, 10 times niya nabasa sa isang araw, napakasimple lamang, 10 times nabasa niya sa isang araw, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, banallahu lahu qasran fil jannah, ay papagawaan siya ng Allah ng mansyon sa paraiso. Allahu Akbar. Subhanallah. 10 beses nang mabasahin mong Suratul Ikhlas, may mansyon ka na sa paraiso. May bahay ka na sa paraiso. Masyaallah. Napakasimpleng kapital. Napakagaan, hindi abot ng 5 minuto, hindi abot ng 10 minuto. Ang Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 10 times may mansyon ka na sa paraiso. At ang panglima, al-hawkala. Sinabi ng al-hawkala, an Abi Musa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala adulluk ala kanzi min kunuzil jannah. Faqultu bala ya Rasulullah. Qala la hawla wala quwwata illa billah. Sinabi ni Abi Musa, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, gusto mo bang, batid mo ba? Sabihin ko sa iyo. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, batid mo ba na sabihin ko sa iyo? Hindi ka ba na ang kayamanan mula sa kayamanan ng paraiso? Yung treasure. Gusto mo ba sabihin ko sa iyo, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang kayamanan mula sa paraiso? Gusto sa yung treasure. Gusto mo bang makamit ang kayamanan na ito? Galing sa paraiso, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Abi Musa, opo ya Rasulullah, sabihin mo sa akin kung anong gagawin ko upang makamit ko ang kayamanan ng paraiso. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, banggitin mo lamang ang la hawla wala quwwata illa billah. Isang zikir na kung saan pag na-zikir mo ito, makakamit mo ang kayamanan, ang treasure ng paraiso. Allahu Akbar. Napakasimple lamang at napakaikling zikir, la hawla wala quwwata illa billah. At ang huli, ang pangatlong binanggit ng mahal na sugo sallallahu alaihi wasallam, yung ang witr. Al-witr, inna Allah subhanahu wa ta'ala witrun yuhibbul witr wa annahu yatanazzalu fi thuluthil akhir min al-layl. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala luwalhati, kataas-taasan, isa sa witir at minamahal niya ang pagiging isa o kakaiba. Sa tunay na siya ay bumababa sa 1/3 of gabi, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay siya ay bumababa sa 1/3 ng gabi
gabi-gabi, bumababa ang Allah subhanahu wa ta'ala. Means to say, ang tatlo na ito, ang pagbabasa ng Suratul Ikhlas na 10 beses, ang pagbanggit ng la hawla wala quwwata illa billah, at yung pagdarasal ng witir. Kung hindi mo kayang 3 rakaat, kahit 1 rakaat lamang, ang mga gantimpala nito ay napakalaki sa Allah subhanahu wa ta'ala. Napakaikling ibada, napakadaling ibada, pero malaki ang gantimpala na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naway insyaallah tawfiqan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at papagaanin sa atin ang mga ibada na ito hanggang sa talikuran natin ng mundo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.